Ako umiibig sa'yo. Meron na tayo ngayong bagong kwento patungkol mismo kina Riza May Dizon at mismong si Bimbi. Si Chris na rin mismo ang nag-splook ng tunay na balita patungkol sa kanila. Ika nga sa latest vlog mismo na nakunan kay Bimbi, merong ang mommy niya na gustong babae na ipinakilala na niya. Nakita na niya, na-meet na niya, pero hindi niya kayang sabihin dahil secret muna mananatiling secret. At maraming mga netizen ang nagsasabing napaka 100% baka si Riza May dahil marami namang babae mong dinala si Bimbi na kaibigan niya pero hindi naman type ng kanyang inang si Chris. Gayon pa man, marami din ang against mismo dito kay Riza May. Yun yung mga nanonood lamang na tila mangungutya lamang sa labas na itsura ni Riza May na hindi naman alam ang tunay na saloobin o tunay na puso ni Riza. Sabi nga mismo ni Chris Aquino, mabait si Riza, walang problema sa kanya. Pero hindi naman natin masasabing 100% ay gusto talaga siya ni Chris. Pero mabait talaga si Chris Aquino kay Riza. Siya ang unang naging tila parang mother figure kay Riza noong nagsisimula pa lang ito. Dahil madalas silang nagkikita and meron naman noon show mismo si Riza, nakasama naman talaga si Chris Aquino at si Bimbi. Ngayon marami ang humahanga sa batang ito dahil sadyang napaka down to earth. Tila parang silent lang yung successful niya sa life. Tila parang ang lahat ng winnings ay naabot na niya nang hindi niya inibahahayag sa lahat na ay ganito ako, ay ganito na ako kayaman. Sabi nga ni Chris, gusto niya mismo sa isang babae ay relihiyosa. Sana maging mabait, sana yung maging komportable mismo si Bimbi nakasama siya dahil nag-aalala lang naman si Chris sa kanyang mga anak na maihahabilin na baka naman kasi balang araw ay alam mo na kapag mayaman kasi iniiwan na lang bigla, mabilis palitan at mabilis maloko din. Kilala naman kasi ni Chris si Bimbi na hindi ito kayang mambabae o kayang magloko dahil mismo si Chris ay naranasan na niyan. Si Bimbi lang at si Joshua ang tanging nasa side niya mismo habang siya ay may sakit at habang nagpapagaling. Ngayon naman, masaya mismo ang araw niya dahil kahit papaano ay binibisita siya ng mga kaibigan niya, maging sa politika o maging sa showbiz. At even Riza ay dumadalo sa bahay nila kahit saang bahay basta ini-invite siya mismo ni Bimbi at ni Chris. At mahalaga kay Chris ang mga friends din ni Bimbi dahil yun ay gusto niya din kahit papaano maging masaya ang anak niya. Ayaw naman niyang kasing malungkot na lang or mag-steady na lang na mag-alaga sa kanya pang habang buhay. Gusto naman niya mag-asawa si Bimbi, makita man lang yung apo niya kay Bimbi, kay Joshua. Gusto niya yung family secured na talaga kasi sa yaman lang hindi kulang ang yaman na meron sila kahit may sakit siya. Hindi hadlang ang sakit niya. Totoong napakayaman nila. Bilyon ang pera nila at hanggang ngayon tumutulong sila sa mga charity para naman matagumpayan o mabigyan ng tulong ang mga nangangailangan. Isa din ito sa mismong mahalagang pinagtutuunan ng pansin ng ibang mga tao ang pagiging matulungin ng mga Aquino. Madalas ay makikita naman talaga iyon dahil in reality pinapatunayan naman ni Chris. Kahit nga kaunting birthday niya na mag-celebrate ay talagang may pabuya siyang 5,000, 10,000 bawat araw may binibigyan siyang tao. Malaking halaga na iyon sa mga gumagawa ng mga nasa low level. At ngayon naman kay Bimbi mismo, sobrang proud niya sa mami niya dahil sa sakit pa lang lahat ng meron ay tila parang mga problema ay tila parang nilalabanan talaga ng mami niya at sobrang nagpapasalamat din siya dahil sa caring na mismong binibigay ni Chris bilang isang ina. Subalit siya may sakit ay lahat pa rin nagagawa niya. At sobrang proud din siya dahil nga mismo isang superstar diva si Chris. Mula noon hanggang ngayon, wala kahit sino man ang talagang bumabati ko sa kanya. Merong naiinggit sa yaman na meron siya.
Pero marami talagang nagmamahal at sumusuporta kay Chris Aquino. Itong ating scene na ito, itong ating vlog, ay nagpapatuloy lamang na nagkukwento ako na kung ano man ang buhay estado na meron ngayon, sina Chris Aquino, Bimbi, at yung relasyon nila kay Raisa. Ngayon naman maraming mga Pinoy, mga netizen ang tumatangkilik na bigyang movie uli o bigyang sa buhay ang mismong movie noon na nagawa ni na Tito Vic, ni na mga kasama niya sa TVJ at ni na mismong Raisa at ni Bimbi. Isa sa buhay po iyon. Pero alam naman natin hindi agad-agad makakagawa ng movie. Syempre sineset up pa yun. A year pa talaga para naman matapos nun. Pero gayon pa man, dahil sa pagbabalik ni Bimbi, nabuhayan muli ang television sa TVJ. Alam niyo bang patok na patok at naging trending worldwide ang pagbabalik mismo ni Bimbi at mismong pag-propose niya, pagbigay ng mga regalo kay Raisa, pakikipag-reunite dahil gusto niya talagang bigyan ng isang masayang moment si Raisa sa kanyang birthday party. Talaga namang marami ang na-appreciate nun at maraming gustong maging isang Raisa para kay Bimbi. At hindi naman natin maialis sa mga publiko, sa mga Pinoy, na sana ay maging isang Raisa na rin. Dahil totoo naman, si Bimbi parang nasa kanya ng lahat. Humble na, mabait, maraming pera, mayaman, hindi masungit, palangiti, at tila parang hindi plastic. Yun talaga isa sa mga magandang katauhan ng tao. Yung hindi plastic. Yung kung sana kung galit ka, maipapakita mo naman in a good way, pero hindi naman sabing plastic. Pero gayon naman si Bimbi, parang alam niyo yung chill vibes lang, positive vibes lang. Ayaw niya kasi nung parang laging nagagalit o laging masungit kasi umano nakaka-vibes daw yun at talaga namang hindi maganda umano ang pasok ng araw kapag lagi kang bad or sa umaga pa lang ay masungit ka na agad, nakabusangot. Kaya lagi niya nga pinapangiti yung mommy niya, maging ang mismong mga friends na dinadala niya sa home nila, maging sina Kim Chu, yung mga kilala mismo ng mommy niya, mismo si Raisa. Hindi natin alam, hindi natin nakikita sa camera, pero dumadalaw si Raisa. Kasi gusto ni Bimbi makita naman yung mga old friends niya, magstay sila na parang close pa rin kahit malayo. Pero ngayon magaling na si Chris, kahit pa paano okay na siya. Ay eto na nga, bumabalik na nga mismo si Raisa at tila parang balik loob na talaga sila. Maraming masaya. Kahit ako masaya ako sa kung anong nakikita ng ibang tao na maging successful sa buhay. Marami naman kasing ganoon. Kapag masaya ka naman sa isang tao na na-achieve niya na yung mismong gusto niya, maghintay ka na yung nasayo. Ibang-iba swerte. Ibang klaseng swerte ang bawat tao. Huwag na lamang siguro i-compare para lagi ka na lang positive. Isa din mismo sa masasabi ni Chris, lahat tayo may pinagdadaanan pero dapat lumaban. Agree ba kayo dito? Kaya huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell for more public and trending videos. Salamat po!